So, yan. Hello guys. Ngayon, yung gagawin natin is our lab 2 to 4, which is our Python laboratory activity. Ang unang gagawin natin is itong part 1, the variables and data type. We have a 3 problem here. So, mamaya may itatakal ko tayo iba dito hanggang part 5 yun. So, ito muna tayo sa part 1. Itong first 3, meron na akong netong nagawang may nagawa na akong codes for this one. And I'm going to explain it na lang. So, yan. Minimize lang natin ito. Yan. So, ito. Ang sabi dito, student information system. Ask the user for their student ID, full name, grades, and section. And then, compute the average and display everything in formatted form. Ito yung example output na binigay ng professor namin na kailangan masunod sa output. So, ito na yung existing code na ginawa ko. Ang sabi is, i-ask na natin ang user for their student ID, full name, and grades, and then section. The first one is this one, which is the ID. Na dineclare ko siya as IDs na variable. Then, this class na input string. So, ginagamit natin itong string ay ginagamit itong input to allow the user to input a string. Okay, yan. So, sabi enter valid ID, the same with name, then full name daw, section, then let input. Then, pagdating dito sa G1, which is represented as first grade, or, ayan, grade. Kasi ang sabi, hingin ko daw yung tatlong grade. So, ito, G1, then, gumamit ako ng float, kasi, in here, makikita nyo may 0.5. Kailangan natin makuha yung decimal places na yan. Yan. So, nag-gas ako dito. Yan. Tatlong beses siya mag-gas. Tatlong beses siya mag-print. Then, ang computation natin is average G1 plus G2 plus G3 divided by 3. Ang gagawin yan is, i-compute niya muna itong tatlo. Yan, itong tatlo. And then, i-divide niya by 3 para makuha natin yung average. Tapos, dito sa print, ayan, i-print lang natin siya. Ganyan lang ang pag-print niya. Dito, sa grades, i-call out lang natin yung variable name. Then, ito, para maging decimal. Para maging decimal, ikaw siya ng decimal places na 1. Kapag ginawa ko ang 0.2f, yan magiging dalawang decimal places yan. So, ayan. I-run natin. Ayan. Sabi, lagay tayo ID natin. So, lalagay tayo ng ID. Kaya, ito sabi. Yan, 2, 5. And then, full name, si Kristan. Tapos, yan. Then, section ko siguro, dash pa lang. Yan, tapos first grade, nari 85. Ay, hindi, eto na lang, sunod na natin ito. 85, 90, tsaka 88. 85, 90, tapos 88. Ayan. Makita niya dito na, hindi naman correctly na tama yung
output mo, which is 88. Kasi hindi ko dinagdag tong dalawang 0.5 dito sa 85.5 at 88.5. But as you can see, makikita nyo na nag-output siya na it looks like from the formatted report na hinihingin output. Last, try natin again na may kasamang gano'n. So, IP 2025. Yan, tapos, kaya lang yan. Full is, and section dash 5. Then, grade 85.5 at sabi. The next is 90.0. Pero kahit di ka mag-0 dyan, ay kahit di ka mag-resible places is here. And then lastly is 88 point. Yan. Kita niya dito na magkapares sila ng output. Okay? So, okay na tayo dito sa 1. So, number 1. Lipat tayo dito sa salary calculator. Yan. Dito, ang sabi, input, employee name, basic salary, number of overtime, hours. Yan. So, ginawa ko dito, iba natin siya. Nag-ask nga ulit ako. Dito, nag-ask. Yan, simpleng input. Yan, name, then the salary. Ito, gumamit na tayo ng int dito since hinihingi dito is integer mismo. Okay. Kasi kapag string lang, pwede namang input lang. Same with the overtime. I'm using OT variable. Yan. Tapos dito mangyayari ang computation. Dito, ang sabi, assume each overtime hour is equivalent to 150 pesos. So dito, ang ginawa ko, I name it as over T. Yung variable name is equivalent to 150 times yung of T. Kasi gagawin yan, every hour or every overtime, yung 150, kita times natin siya dito sa nilagay. And ilang hours, ilang overtime na hours yung ginagawa niya. So, kunwari, nag-quotation 2 hours, may ano siya, 300, ganun. The next is gross salary. I name it as gross salary. Okay. Salary plus overtime. Ginawa ko dito, kinulog ko to variable name na salary na in-input ng user. Salary. Ito salary, then the overtime. Which is ito, salary plus overtime. Next is tax. Yung ginawa ko dito naman is itong gross salary times 0.12. Kasi ang sabi, compute gross salary, 12% tax, which is the 0.12 para makuha natin yung tax. Yan. Ang last, ito, net pay, ang overall income or sweldo ng employee na. Yan. Bali lang. Gross salary. Kasi ito yung pinakakita niya sa salary na may overtime. Then, maminus natin siya ng tax. Ikisubukan natin. Oops. Yan. Yan. Tapos, stand. Yan. Ang salary ko is 150. Sabihin natin 350. Nag-overtime ako ng 2 hours. Yan. Ang nangyari, ang overall nakita ko is 650. I mean, the gross salary is 650. Kasi ang ginawa ko dito nga ay yung OT ko nag-times sa 2 beses. Kasi ang sabi ko dito, 2 beses ako, 2 hours, 2 hours ako nag-OT. Yan. So, 650. 350 plus 300. So, 650.
Parang pinaka-overall income ko or kinita ko sa pagtatrabaho, which is 572 dahil sa minus ng tax na 0.12, which is the 12%. Okay? Next, online shopping. Online shopping, hindi lang siya. Gagawa ka lang ng tatlo. Yan. Sabi niya, input 3 products name, their quantities, unit price. Yan. So, ginawa ko dito, ang prod 1 symbolizes the product 1, quant 1, quantity, and the price 1. Yan. Ang sinabi kasi, tatlong beses daw sabi. So, nag-print ako dito ng tatlong beses. Tatlong block of codes yan. Tapos, sabi, compute the total amount to display mini receipt like this one. So, ginawa ko yan. Pero explain ko dito. Itong total 1 to total 3. Ipapag-add lang naman ito yung quantity ng binili sa overall price na binili. Yan. Kukunin niyo lang yan. And then, pag nakuha niyo itong computation dito, ginawa ko itong totals para mapag-complete itong tatlo. Kasi papagsama-samahin natin yan. Yan. Total 1 plus total 2 plus total 3. And then, ito yung print. Ito yung setup ko. Ito, ano naman ito, yung mga print lang yan, mga letters lang, characters. Nothing special within that. And then, ito yung total. I-display niya as 0.28, which is making 2 point, ay making lang siya 2 decimal places. Kailan natin. Yan, sabi, enter product 1, generic milk. And quantity. Sige, sabihin natin, dalawa. And then yung price niya, 50 isa. And the product 2, apple naman. Yan, apples. Sabihin natin isa lang. Kasi pinagbaliktad natin dito. Ako na yung YouTube. Yan, isa. Tapos $17. And then, tatlong bread. Quantity. Tapos, ang presyo niya is 35 isa. Yan. Makita niyo dito na lumabas din yung binigay na example output ni Sir. Yan, 275. So, makita niyo dito na tama lahat ng computation. Hindi niya rin dito yung pinaka-card summary. Yun. So, natapos na tayo dito sa part 1. Yan, natapos natin itong part 1, which is the variable and data types. Next is conditional statement naman tayo, guys. Yan, dito tayo sa part 2. X na natin ito, guys. Yan. Ito muna tayo. Sa leap year check. Dito naman, sa conditional statement, sinasabi lang dito, input a year daw. So, mag-input tayo dito ng year. Balikan ito, guys. Yan, mag-input daw tayo ng year. Then, ang niya, check if it's a leap year. Divisible by 4 but not divisible by 100 or divisible by 400. Print year or not a leap year. So, dito, ang condition ko is if year is divisible by
0 and year is divisible by 100. Yan. Or year is divisible by 400. Print leap year. Okay? Para mapalabas. Yan, ito. Then, if not else, print multi-leap year. So, paganahin natin siya. Yan, year. Nyari, 2025. It is not a leap year kasi hindi siya divisible. Okay? Okay. Ano tayo? 2020. Yan. Kasi divisible ba siya? Nag-true siya dito sa mga condition natin. Ganun lang. Ganun lang kabilis to leap year checker. Next is itong number game comparison. Oh. Ayan, magkaroon tayo ng minimal problem. So, next na tayo dito sa triangle identifier. Sabi dito, input 3 site lengths and then check print whenever it is equilateral, isosceles, scalene, or not a valid triangle. So, the first is valid triangle. Dito ito. Ang sabi, tatlo, mag-input daw tayo tatlong site. Ito, nag-ask ako ng use, nag-ask ako sa user ng tatlong beses. And then, yeah. Ang sabi, equilateral equals to equals. If 2 equals. And then, itong scalene if all different. Dito, irara natin siya. Yan, side. Side 1, kunyari ito, 20. Ayan, all sides are equilateral. Kasi, namit niya itong condition ito. Tuloy tayo. Silibangan palabas nito kay series. Kunyari, dalawa lang. Yan. Ang nangyari is, hindi niya na-meet yung tatlong side o ito magkakaibang side. Kaya ito yung lumabas na isosceles kasi ang sabi dito, basta may dalawang equal which is side 1 and side 2, 20. Palabas natin lang natin equal. Yeah, 20, 30, 40. Yan, sabi dito, all sides are not equal since all sides has a different number. Kaya maging not equal. Next, example. Yun. Ito. Number comparison give input 3 numbers, print the largest number, print whenever it is even or odd. Yan. So dito sabi input 3 as the user. So tatlong beses dito nag-request, tatlong beses ako nag-print ng input. Then, ang sabi dito, targets is equal to 3. Okay. Ito ang condition niya. If number is greater than largest is equal to, and then if num2 is greater than largest is equal to 2, then print largest number which is the largest. So, nangyari din, papalit-palit lang yan. Kasi kung num1 ay mas malaki sa largest, ang magiging largest na
which is itong 1. Yan. Then dito na sa baba, dito natin makikita yung odd or even. If the largest is divisible by 0 or 2, I mean 2 divisible by 2, magiging even siya. If not, magiging odd. Sige, parang tayo. Sige natin 10, 20, 30. Sino pinakamalaki? Si 30. Even daw kasi divisible by 2. Paano naman kung ganito? 3. And then 9. And then 12 or 30. Yan. Ang nangyari is odd kasi hindi siya divisible by 2. Ayun lang. So, part 3 natin tayo. Part 3. Scholarship eligibility. Yes, scholarship. Yan. Dito, ang sabi, input, average grade, and family income. So, nakas tayo sa user ng average and income. If average is equal to, if average is equal to 90 and income is less than 200,000, print full scholarship. This is one. And then, sabi next, if average is 85 and income is 500,000, partial scholarship lang ibigay natin. If not, or else, not eligible. Kapag hindi siya tumugma din sa mga condition na hiningi ng system. So, dito, wala natin siya. Palabasin natin itong full scholarship and partial scholarship. Dito, ang sabi is greater than or equal to 90. Sabihin natin 95 siya. And ang income niya is less than 200,000. Sabihin natin 120K lang. 1, 2, 3. Yan. So, full scholarship siya. Kasi, under siya ng 90%, ay 90 grades. With the average, 90 daw. So, mas basa 90, 95. Then, yung income is mas mababa sa 200,000. So, next tayo sa first term. Dito sabi, average is equal to or greater than or equal to 85. Sabi natin, 86 lang siya. Umabot siya. Tapos, income nila, mababa sa 500,000. Sabi natin, 300,000. Yan, kaso kasi sumobra. Not eligible siya. Okay. Pagnahin naman yun. 84. 84.90. Then partial lang siya. Kasi nga, hindi siya mabag dito sa next naman tayo is electricity bill calculator. Dito naman, nasa users, input daw ng kilowatt hour. So, kWh. If consumption is less than or equal to 100, ang magiging charge daw per kilowatt per hour is 5. Yan, times 5. Then, else is 8 kapag
mas mataas. So, ay mas mababa sa 100. Then mag-add tayo ng service charge which is 50. Yan dito is if kilowatt per hour is less than or equal to 100, we charge kilowatt. Ito times natin sa 5. Then plus service charge which is bill plus 50. So, pag-winay natin siya. Sabihin natin 80 lang. Kasi less than 30 po. Yan. So, naging 450 lang siya. Bakit? Kasi 80 times 5 is 450. Gawin natin siyang greater than 100 or sobra sa 100. 50. Ayan, 150. Yan. So, naging times 8 siya. 150 times 8 is 1,250. Bakit? Kasi sabi dito, if pag lumagpas siya sa 100 or di siya pasok dito sa 100, ang charge natin is automatically 8 per hour. Yan. Then mag-add tayo ng 50. Kaya ganun nangyari na. 150 times 8. So, 1,250. Dito naman, validation. Madali lang ito. User and password validation. Input username and password. If username is equal to admin and password is 12345, print login successfully. Successful pala. Then else, print invalid credentials. Dito lang naman. Parang ano lang naman ito. Checker lang siya. Dito mag-ask tayo sa user ng username and password. Then ito yung condition natin. If username is equal to admin and password is equal to 1234, yung mangyayari is print login successfully. Like this. Sabihin natin admin. 1234 ang password. Yan. Pumasok siya. Bakit? Kasi na-meet niya tong certain condition na username is equal to admin and password is equal to 1234. Try natin itong invalid credentials daw. Sige. Admin. Tama natin yung username. Gawin natin 1, 2, 3, 4, 5. Yan na rin nagkamali si user. Boosh. Mali. Bakit? Kasi hindi niya na-meet tong tamang given credentials. Yan, magkamali naman si user ng admin. 1, 2, 3, 4. Tama naman password niya. Same with that output invalid credentials. Yun lang. Diba? Ayan. So, dito tayo magtatapos sa part 3 lang. Kasi ito lang yung pinagawa sa amin. And ito yung kailangan namin ipakita dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kahit medyo mabilis siguro. Kaya next time, mag-aalag mo na. And make sure na maintindihan yung lahat. Yun. Thank you.